Axel, your podcast host kung saan gaano man karikit o di karikitan, ating pag-uusapan ang iyong kwentong lukban. At kasama natin ang mga podcast guests mula sa iba't ibang mga bayan. Mula sa bayan ng Mananalo, Eureka Maris F. Mercado, bayan ng Pagbilao. Mula sa bayan ng Pinagawang, Shirley Perez, mula sa bayan ng Sariaya, Quezon. Mula sa bayan ng Magbubudin, Sherilyn O. Mula sa bayan ng Tayabas. Mula sa bayan ng Maahon Malusong, Nicole B. Sarion, mula sa bayan ng Pitogo. So yan, welcome sa ating podcast, sa ating mga podcast guests mula sa iba't ibang mga bayan. Ngayon, alam naman natin, sa end of the SEM na naman, at iba't iba yung mga na-experience, lalo nyo na nagkaroon kayo ng transition sa buhay nyo dito sa Lukban bilang mga dormers rather. Ngayon, tanungin natin muna yung mga sarili natin. Kamusta na kayo ngayon? Dito sa Lukban, unti-unti ko na na-adapt yung mga lifestyle nila and yung accent nila, naiimik ko na rin. Halimbawa, yung baling, naiimik ko na rin siya kahit nasa bahay ako. How about you, Miss Ang? Ako naman, ayun, ay banas na banas. Ay alam mo namang kahit ngayong summer ay may pasok kami. Ayun, pero okay naman, surviving kami. Waterproof at init-proof ang mga aliens. Di ba? Tayo na ang patunay. Ikaw naman, Miss Eureka. Wala lang, parang simula nag-aaral ako, lagi akong puyat kasi ang daming ginagawa. Wow! Proud you, yes. And how about you, Miss Arion? Nanibahan ko kasi mas maulan dito kumpara sa tinitirahan namin dati. Diba? Kung mapapansin natin, iba't iba yung mga istorya natin sa buhay. Iba't iba yung mga experiences natin sa ating mga dorms. Pero mag-backtrack naman tayo. Kamusta kayo noon, diba? Kung ganyan na yung sitwasyon ngayon, what about noon? Nung naglipat pa lang kayo or bago kayong tumitira dito sa Lukban? Para sa akin, ibang-iba yung ngayon kaysa sa dati. Kasi dati parang parang pag nakarinig ako ng word na galing sa mga Lukban, parang ha? Anong word yun? Parang hindi ko naman naririnig sa bayan namin yun. Parang halimbawa yung rikit. Sinabihan ako ng yan, ang rikit mo naman. Hala, si ate ko kinilig. Kaya nakinig ko na ako. Ayun pala iba ang meaning. Ayun. And how about sa mga dorms nyo? Meron ba kayong mga iyak storya, medyo cramming storya? Parang kung saan nag-adjust kayo talaga? Parang nasabi nyo na, ay, medyo mahirap palang mag-isa dito sa Lukban. Ayun, palagi. Katulad nga ng sinasabi ni Miss Ong, yung transition to senior high to college, parang akala mo, ay, college lang to, parang katulad ng senior high. Pero nung naranasan ko nang mag-prelim, midterm, finals, parang doon ka na-culture shock na, ala, ganito parang ang college, lalo na sa SLSU. Kumbaga naisip nyo dati na parang, ay, ang ganda ng independent life, ako na ang bahala sa sarili ko. Di ba? Bukod sa, halimbawa, tayo nag-aaral, hindi naman tayo makakapag-aral na maayos kung yung ating kalusugan ay hindi maganda. Kumbaga yung kinakain natin, yung tulog natin. Oh, speaking of tulog, pag-usapan naman natin yung tulog. Sige, gaano kahaba yung mga tulog nyo? Ngayon, ang pinakamatagal is 6 hours kapag may quiz. Ang 5 hours to 6 din. Kasi may mga bata sa labas ng dorm na pagkakain o pagkakaligalig. Ako so far, naranasan ko ngayong college yung wala talaga akong tulog, pumasok ko. Ang ginawa ko, hindi nila ako naligo, hindi nila alam. Hindi lang ako, wala yun. Tapos kanina naman, nag-practice ako ng CAD namin kasi may exam kami practical. Kaya yun, 2 hours tulog ko. Okay, ganun din. Naglaro lang sa 5 to 6 hours din. Kasi nung talaga, pag 6 hours pagka talaga antok na, hindi na kaya. Ganun. Talaga na lang yung Kumbaga, napapaikli na yung tulog natin. Hindi na katulad nung high school tayo, nung senior high school tayo, medyo mas mahaba pa yung tulog natin. Pero ano ba yung mga dahilan kung bakit na umiikli na yung tulog natin? Ano ba mga ginagawa na? workload, tapos quiz lang. Chapter test. Yes! Wow! Chapter quiz. Ako TikTok. Ay! Hindi, joke lang. Ayun, review. Doon lagi yung oras. Tapos wala nang time sa iba. Ako naman, naranasan ko yung, di ba, this term, yung festival natin. Ayun. Yung sayaw natin from di ba, ang whole day naman tayo, tapos magpa-practice pa hanggang gabi pa yun. Tapos pag uwi sa bahay, wala palang nagluluto. Parang hindi pamilya. Mag-focus tayo dun sa word na pamilya.
di ba parang dito sa Lukban, parang nagtira tayo dito na wala tayong kakilala noon. Bago pa lang tayo, as in adjusting period, it's me against the world. Parang gano'n, di ba? And ngayon naman, mag-focus tayo sa word na family. Ano na, or sino na yung mga kinoconsider nyo na family dito sa school na parang mas nagpatibay sa inyo na harapin yung araw-araw? Huwag mo sabihin hindi kami. Sa akin yung mga ka-dorm ko, especially. Kasi sila yung nakasabihin ko ng problem. Salwa, tili ako ng dorm. Guys, pagod na ako, hindi ko na kaya. Pero makikita nila ako, nag-review pa rin. Tapos yun, sa kanila ko nakasabi. Yes. Guys, bagay. Ako din kasi yung ka-dorm ko, di ba dalawa lang kami sa dorm. Tapos kami nang nagraran sa isa't isa, like inaabot kami ng 3 hours, kaya pag minsan, late na rin ako nagre-review kasi hindi rin ako makapag-focus kasi nagkakwentuhan kami. Parang doon na lang ako nagre-relay sa kanya na, nakakasinis naman ito. Siguro na-stress ka kasi nga, imbis na nag-review ka, mag-review ka. How about the experience mo about family? Sa akin yung katulad ko sabi ni Shaira, yung sa mga kasama ko din sa kwarto, sila din yung parang naging na rin, sandigan ba, ganun. Sabihan mo ng mga sabihan mo ng problema, ganun, uy guys, bagsak ako sa ganito, ano ba ito, ganyan. Kasi hindi rin ako ganyan ka-open sa family namin, kaya talaga ako sa mga kaibigan na go-open. Kumbaga yung mga kaibigan natin, talaga sila yung true treasures. Na through thick and thin, talagang kasama natin sila. Sila yung magpapatibay sa malulungkot na araw, sila yung kasama nating iiyak, at masasandalan natin ang balikat kung medyo mabigat na talaga. Promise? Promise! Well, ako, maiba naman ako. Kasi ako, sumali ako sa, sa student org, which is yung publication. Yes, oo. Publication ng engineering na sport. So, ayun, gusto ko rin naman talaga siya nung una. And one reason din talaga kasi is, nung unang beses ako tumapak sa SLSU is, yung one member ng sport doon, siya yung nagturo sa akin lahat. Kaya na-motivate din ako na sumali sa publication nila. And nagkaroon naman ng connections and new experiences and perspectives. Yun naman yung importante, di ba? We learn through our experiences everything. Yun din yung mas nagpapa-wiser sa atin, parang to move forward and look for better things in life, di ba? And speaking of better things in life, ano naman yung feeling nyo na nag-improve ako dahil pumunta ako sa Lukban? Ako parang lumabas ako sa comfort zone ko. Kasi dati parang, hindi ko kaya mag-isa, ganun. Parang hanggang dito lang ako, parang hindi ko kaya gawin yung mga bagay na ganito. Pero nung nagpunta ako dito sa Lukban, since independent na, parang di mo naman laging hihigitin yung kaibigan mo na, uy, tara sa ganito kasi minsan busy din sila. Parang doon lumabas yung sarili ko dun sa comfort zone na, kaya kong gawin yung mga bagay nito, kahit mag-isa ako. Sa akin yung ang improvement sa akin ay yung parang lalo ako naging parang confident. Hindi siya, mali yung term na confident. Tumaas ang self-confidence. Pero basta yung parang lalo lang ako na-motivate na. Kasi sa amin din, sa bahay namin, kumbaga nasanay ako na ako lahat yung gumagawa na lahat ng house chores, gano'n. Parang dito, lalo siyang nahubog ba, gano'n. Kumbaga mas nag-improve ka sa mga bagay na kaya, responsible ka na yun! Responsible ka. Ngayon lang ako yung Nakuha natin yung term. And syempre, dahil pinaghandaan natin tong podcast na ito, marami tayong mga surprises. And for our next segments, kasama natin ang ating Mikana Box na naglalaman ng mga questions o mga words na magpapa-remember sa ating mga podcast guests ng kanilang mga experiences dito sa Lukban. And syempre, i-roll na natin at bigay natin sa kanila para masimulan na natin. Who wants to go first? Shit. Si Shen? Hindi, isa muna. Ano yung words na nabunod mo? Ano po na to is awong. Awong. So, ano yung kwentong awong mo? Siguro ang kwentong awong ko is hindi ako dumadaan dito kapag madilim. Kasi nakakatakot. Hindi mo alam kung sino mga nandun nakatayo. Yun. Hindi makakasalubong ka. Sige, ako. Para makarelate yung mga nanonood sa atin, yung awong po is yun yung bridge sa Kamatian dito sa Lukban. Malapit dun sa Pabayan. Yan. And for our next word, sinong malakas ang loob? Ako na.
Wala, lavender guys. So, ang kwentong lavender ko ay tumatambay ako kahit wala akong binibili doon. Kasi bawal tumambay doon, di ba? Bawal tumambay doon nang wala kang binibili. Pag wala ka talagang choice at nahihiya ka talaga, yung may konsensya ka sa sarili mo, bibili ka ng tawag doon yung waffle. Para meron lang Natambay ka at Masabi walang lang pag-ibig. Pasaway ang ating podcast guest. Next. Oo, please be good. Ay, ang kwentong keeping. Kwentong keeping. Pwede ba nang i-relate mo na siya sa Panginoon? Of course. Ano ka na lang? Nakatingin ka na ba ng keeping? Hindi! So yun yung challenge natin sa ating podcaster. Titigim siya ng keeping. Mamaya na din. May keeping mo May keeping ba dyan? Ayun, welcome. Ay baka kayo, may kwentong keeping kayo. Hindi pa rin nakakasagot ng keeping. Hindi pa rin ako. Pero sabi nila masarap daw kapag iniihaw. Tapos piniprito. Sabi. Ay, hindi po. Ang keeping is ano daw, is plain lang po. Yun! Oo, Diba? Pero kailan ko ang nakakain mo na siya. Di mo alam pa hinawakan mo. Para siya kasing malutong na harina ata. Yun. Biggest no? Bigas? Yun, bigas. Next word. Sino? Bypass. Bypass. Ay, paso mo yung pala. Makikita mo palang ayaw mo na siyang akyatin kasi napakataas, tapos napakatarik. Tapos parang meron siyang slope dun sa may pagbaba na matutumbang. Tapos din, sa may Freedom Wall. Uy! May pastillas. Ayun. Siya ay pambansang tagpuan Yes. ng mga naghahanap ng katagpo sa buhay. Bypass? Ay, mali yung iniisip ko. Alam ko ito mo kaya. Overpass pala yan. Ay, hindi. Sa bypass. Bypass! Ano yung kalsada? Nasisip ko overpass? Yung tao. Ito mo. Pwede mo tanggalin na to? Bypass. Ba't Di ba? Tanggalin ako! Hindi, naikwento na yung overpass. Nauna na yung Okay, overpass. overpass. I'm so sorry. And marami pa tayong words, hindi tayo nauubusan. Kasi madami naman tayong mga salita sa lokban. And ang ating Mikana box na naglalaman ng madami salita. Buhusan. Buhusan. Hindi pa ako nakaka-experience ng buhusan kasi lagi ako umuwi. Kasi ito ay ginaganap tuwing Semana Santa nga ba? Oo, yung... Holy Week. Mhm. Holy Week siya. Pasko ng pagkabukas. Tapos ayun, ang naranasan ko lang dito is kapag galing ka ng bahay, tapos uuwi ka dito, pag uwi mo ng dorm, basang-basa ka. Kasi wala silang wala kang ligtas, babasahin ka talaga nila. Pero may mga mababait naman na parang exempted ka kapag nakasakay ka sa tricycle. Tapos kung may gamit ka. Uy, wag! Gano'n. Tapos may gamit ka. May gamit. Haharap yun ng May freelance ka na. Pero di ba ito yung araw sa lokban na hindi ka pwedeng magalit kung mababasa ka. Parang legal magbasa. Oo. Bawal ang pikon kung mababasa mandatory ka siya. man. Parang ang ganda siguro mag-swimsuit sa araw ng buhusan. Dito sa Tapos lokban. kahit saan kanto ka tumingin, may swimming pool. Yan! May inflatable. Inflatable, inflatable. Kumbaga ay siguro coping mechanism na dito ng mga lokbanin sa init ng panahon. Although malamig-lamig naman dito ng konti. Pero yung buhusan talaga, pag nabuhos ka, gising na talaga. Gising na yung diwa mo, gising pa yung galit mo talaga. Kung hindi ka naman talaga attend, di ba? And may kwentong buhusan pa ba kayo guys? Hindi din ako na-attend. Nauwi kasi ako. Yeah. Buhusan na natin. Yes. Ibuhusan natin siya. Para experience. Para ma-experience. So marami tayong iba't ibang kwentong pahiya. Saya, makulay at magarbo. And syempre, hindi kayo mawawala ng experience during the festival. Ano naman yung mga experiences nyo? Ano siya, napakasaya ko. First time ko lang siya ma-experience, lalo na nakikita ko lang siya dati sa mga
online, yung mga picture na naka-upload sa social media. Tapos iba-iba yung experience sa sa personal. Lalo na yung yung mga decoration ng mga bahay. Hindi ko in-expect na ultimo yung palay pala. Ginagamit nila pang design. Tapos yung mga dahon-dahon na kung ano-anong formation yung ginagawa nila para lang gumanda yung design ng bawat bahay. Diba? Ano mo naman yung ibang experience nyo pa? Siguro second year ko pa kasi na-experience to last year tsaka ngayon. Parang paganda-paganda yung design ng bahay nila. Parang kung dati ganito yung design nila, ngayon mas bumongga, mas bumorga, oo. Parang mas pinaghandaan ba, ganun. Ako maiba naman. Bukod dun sa mga decoration ng bahay, sa festival dance, kumbaga active din yung mga bata. Na-experience ko kasi yung may artistang dawating. Yes! Nandun ako nung alas 10 hanggang alas 12, inintay ko talaga sa gabi. Doon ako, pumunta ako sa tapat ng music. Yun, yung namit ko si Rawali. Ayun, doon ko talaga nasabi, sulit na sulit ang parinis ko. Yes, diba? Kahit anong alay at banas, talagang sulit pa din ang hinintay mo. Tapos yun nga, yung parang hindi lang siya designs, meron yung mga yung higante na hindi mo alam kung matutuwa ka o matatakot ka pag hinabol ka nila kasi parang natutuwa sila kasi di ba ang laki nun? Kung wala talaga kung matatakot ka na lang or Oo, diba? Yung mga gigantes, yun yung parang fear natin nung bata tayo na parang kung makikita natin maliit pa tayo, parang hala, kakaiba ako nito or parang dalaganan ba ako nito kasi ang lalaki nila. Diba? Pero bukod dun sa laki nila, yung mga tao sa loob nung higante talaga, no? Saludo. Grabe. Simula pa lang sa maga, di ba? Pag nakikita natin yung mga design, ano ba yung sobrang nakikita nyo na, ay, ang kulay nito, parang napawaw kayo. siguro sa akin is yung bahay talaga ng banis. Parang wala kang makikita parte ng bahay na walang design. Kahit saan ka tumingin, may mga design. Tapos sa labas kasi parang may mga sumasayaw, may kumakanta. Tapos yung pagtanggap nila sa bisita is napaka-warm. Parang tuloy Diba? kayo, Parang lively, pasok kayo. talagang welcoming, kumbaga. Kahit parang hindi ka taga dito, pero yung pag-welcome nila parang welcome, parang sobrang gaano experience lalo ng mga turistang tumayo dito sa Lokban. Diba? Oo. Tapos akala ko nga, sila yung nanalo, sila yung champion. Tapos sabi nyo nga, or sabi nila, ano lang sila, sponsor lang sila. Kumbaga ay mas pinasaya lang nila yung experience ng bawat isa sa Lokban. Kasi gawa ng mga ilaw. Ano yung experience nila naman nung gabi? Diba, syempre nga sa umaga wala pang ilaw. Tapos nung nagka-ilaw na sa gabi, kung ano yung kinaganda ng umaga, mas gumanda siya ng gabi. Kasi yung mga ilaw para silang nangunusap na, uy, ang ganda-ganda ko, tingnan mo ako. Parang gano'n, parang kumukot-ikot-ikot. Diba? Parang hindi pa Pasko, ay Pasko na sa Lokban. Yes. Yung akala mo Pasko na, oh yes lang pala. Yes na lang pala. Culture Yes. shock. Kung paano yung pagod nila dun sa pagmamasyal nila during the festival at syempre sa pagmamasyal nagugutom. Pero gutom man yung tiyan nila, eh busog naman yung mga mata sa mga makulay na disenyo, di ba? Busog din sa pagkain kasi kabilaan naman yung mga... Syempre naman, and let's talk about the food. Ano yung pinaka-paborito mo, especially during the festival? Akin yung, syempre, given na yung yung hub-hub. Kasi Yes, taga dito classical, authentic. Pero nagulat ako, nagkaroon sila dito ng tinda ng tanghulo. Pero hindi ko natikman yung tanghulo na tomato. Ang natikman ko talaga yung original na tanghulo na ginagawa like strawberry, grapes. Tapos, nabusog din ako dun sa, hindi naman nabusog, pero nagulat din ako dun sa pinipilahan nila ng sobra dun sa may avocado ice cream. Oo. Dun ka talaga matatagalan, halos isang oras ka nakapila kasi pinipilahan talaga siya. Tapos bukod dun, may mga isaw din, may kung ano-ano pang mga tinda. Like mabubusog ka talaga. Speaking of pila, nakapila ba kayo dun sa libreng habab ng Badis? Hindi. Grabe, di ba? Mahaba yung pila dun sa libreng habab. Di ba yung parang isa yun sa regrets natin, ay, ba't hindi ako nakapila sa libre na yun? Tapos di ba bukod doon, may pila din ng hub-hub sa may grotto. Oo. Yung by 10-10. Nakapila din ba kayo doon? Hindi Hindi. ko. Pero tinapatan naman kasi siya ng yung sa Tayabas. Ayun. Ano naman yung sa Tayabas? Ano naman siya, pahaba naman ng yema. Wow! Kasi saan naubos. Kumbaga sa Di ba? sa Riyaya. Sa Riyaya, Pwede kami gawin. Oo. Sa Raya, hindi kasi tuwing May 15 meron din doon, Agawan Festival. Pero sa Raya, hindi naman hab-hab.
pinagawin naman yung kinakain nila. Pero first time nangyari yan sa Riyaya. Tama ba? Di ba? Panawakin na natin. Ano ba yung mga experiences na parang medyo similar sa inyo, yung tradition nyo, na parang katulad ng pahiyas? Sa pagbilaw naman, yung mga maliliit na simbahan, like tuklog, nagsasabit sila doon ng mga iba't ibang pagkain, like nasa plastic, tas kahit anong pagkain, nilalagay nila doon, sinasabit. Tapos once na matapos na yung misa, tsaka magbibilang yung pare ng hanggang 3. Tapos agawan na silang lahat, like agaw-agaw talaga. Diba? Sobrang saya din nun. Sobrang saya kasi kung ano-anong mga pagkain ang nakukuha mo, mayroong mga pera, may bigas, mayroong bibingka, mayroong mga gulay din. Diba? Iba't iba. Para din sa Riyaya, yung agawan nga, doon naman is gumagamit kami ng bagakay, yung kawayan, tapos nakasabit doon may sombrero, may damit, tabo, mga pera din, yun din. Tapos aagawan sila, tapos ikinutumba pagdaan ng San Isidro, tapos agawan na yung mga kasama ng San Isidro. Kung nakwento ko pa lang, nararamdaman ko na yung ingay at saya. Siyempre, meron din sa Tayabas. Oo, sa amin sa Tayabas, ano mo siya, agawan ng suman. Wow! Para siyang parada, ikot siya sa bayan. Actually, meron din sa mga linang. Kanya-kanya sila ng ano yun. Pero sa bandang alas 3 na, alas 4, yan, lalakad na yung ano. Kanya-kanyang, labas sa bintana, sa second floor ng mga bahay. Yan. Hahagisan nila yung mga suman. Minsan may kasama din si Rhea. Diba kung makarami kami sa tubig, mabuhok ka na. Ayun. Sa amin naman ay yung bawat lang. Mayroon lang barangay na nagsasagawa ng mga celebration na tawag naman ay pagbitin. May ganun din, may mga nakabitin. Tapos pag alas 6 na ng gabi, yun yung oras na lang pinapaano na yung mga pagbitin. Diba? Sa iba't ibang bayan niya, iba't iba din yung mga tradisyon na parang may ihalin tulad natin sa Payas Festival. Kumbaga bawat bayan naman nagbibigay ng kasiyahan during the festival saka sa mga pagdiriwang na idinaraos nyo. And yun naman, yung experiences nyo na nakikita nyo sa Lokban, pwede nyo madala, maikwento nyo sa pamilya nyo, sa friends nyo, and relatives, and hopefully sa mga anak nyo in the future na minsan sa Lokban ay ganito ang experience. Diba, yung ingay, yung saya, pwede nating i-share para mas makapagbigay din tayo ng happiness. Kagaya ng ginagawa natin ngayon, sinishare natin yung ingay at saya na nararamdaman natin sa Lokban. Ano naman yung experience nyo na from bayan na hindi ganun kalamig yung temperatura, na mag-a-adjust ka pupunta sa bayan na medyo malamig yung temperatura? Sa amin sa Pagbilao, nalibago ako kasi 32 degrees ang normal temperature doon pag umaga. Pero dito sa Lokban, Medyo mas malamig. nagulat ako kasi 26 degrees Celsius. So, parang nanibago ako, lalo na sa gabi. Gawa ng hindi mo na kailangan mag-electric fan para lang malamigan ka kasi yung normal temp na talaga dito sa Lokban is okay na. Tapos magkukumot ka pa doon kasi sobrang lamig talaga kahit sobrang kulog na nung room mo. Ako naman. Parang normal nang na para maramdaman niya tayo ay isang hotdog sa refrigerator. Yes. Ako naman experience ko din. Yun nga, dahil bare months nga tayo pumasok. Tapos parang first week din ng school. Ayun, parang kulang yung dala kong jacket. Kasi napakalamig sa paulit. Kahit paulit-ulit na siya, suot na ng jacket, wag lang lamigin. Diba? Baling lang. Advice na din natin yan sa mga nanonood sa podcast natin na kung pupunta kayo sa Lokban, lalo kung bare months, kapalan nyo na yung jacket nyo para ma-enjoy nyo talaga. At magdala ng Magdala ng payong! Speaking of payong, gaano nyo kadalas dalhin yung payong nyo? 24/7. Wow! Palagi. Diba, may sabi nga sa Lokban, diba, kalimutan mo na ang lahat, wag lang ang iyong payong. Pero kahit may dala ka payong, diba, hindi naman na tutuyo or hindi na poprotektahan yung buong katawan. Ano talaga yung basang-basa sa experience nyo? Sapatos! Yun talaga, diba? Oo, kaya huwag kang susuot ng puti talaga. Hindi mo kakayanin. Diba? Sa putik pa lang, parang talagang advice na din natin sa mga nanonood ng podcast natin na kung pupunta kayo dito, mag-chinelas na lang kayo kasi masisira lang yung aesthetic outfit. And yun, paano nyo naman masasabi since napag-usapan na natin lahat kung ano-ano na, may tubig, may fiesta, may kulay. Paano naman natin masasabi kung ano ba yung nangyari or ano yung kumbaga, masasabi mo na kung hindi ako nagpunta sa Lokban, hindi ako ganito. Dahil sa Lokban, mas saludo pa ako mag-isalamuha at mas saludo pa ako na maging independent. Ayun.
Kung hindi dahil sa lokban, hindi ako matututong humigop ng pansit. AKA humabhab. Di ba? Parang yun lang yung noodles na walang sabaw. Pero kakababin mo. Ako is dahil sa lokban, mas lalo pa akong naging maingay kasi yung mga taga-lokban talaga is naturally talaga sa kanila is malalakas ang boses. Pero sanay na kami makapagbilawin din kasi dahil ang mga pagbilawin din is mga pasigaw, kausap, ingay. Kumbaga, kala mo ay nakalungod ng mic. Tsaka kala ko ay nandun ang kausap mo pero nandun Nakalabi na. Ayan. And ikaw naman, Ako naman experience. Yung... dahil sa lokban, dito mas nag-improve yung pakikisalamuha ko sa ibang tao kasi ay yung mga sa dorm pa lang yung nakakasama ko ng tao hindi ko kilala. Kumbaga, mas natuto ako makisama sa kanila. Diba? Iba't iba yung kwento nyo bilang mga dumayo or nag-aral dito sa Lokban, nag-adjust dito sa Lokban. Meron kayong iba't ibang kwento, masasaya, medyo may malulungkot, pero nandun yung experiences na humubog sa buhay nyo, sa pagkatao nyo, kung ano na yung meron kayo ngayon, na intake sa sarili nyo. And there are times that makes you tougher because of your experiences, lalo na you become more independent here in Lokban. And with that, talagang napaka-valuable nun, lalo sa viewers natin na na-share nyo lahat ng experiences nyo and lahat ng fun. And hopefully, nag-enjoy din lahat ng mga viewers natin. And one last request lang, since yung concept natin is Lokban, pasilip sa Lokban, buhay sa Lokban, gawin natin itong tumatanglaw tayo. Sabay-sabay natin gagawin Lokban. Ready guys? Game ba sa channel? 1, 2, 3, go! Lokban! And that's for our podcast. Thank you for watching and we'll see you again in our next podcast. Thank you! Bye! Bye!